Hawaan niya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica. Hindi ma'am, Foxilica. Do you know anything about that? Wala ako, I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways at Manila City Hall ang mga drainage ng Espanya Boulevard sa Maynila. Matapos itong bain na naman kamakailan. Ilang proyekto nila ang ikakasa para ibsan ang baha pero maghanda sa pansamantalang abala. Kung anong mga proyekto yan sa pagtutok ni Bernadette Briggs. Dekada-dekada ng notorious ang baha sa Espanya Boulevard sa Maynila kung saan minsan pa ngang may nag-jet ski dahil sa lalim ng tubig. Pero hanggang ngayon, pag matindi ang ulan, nalulubog pa rin sa tubig ang bahagi nito. 12 anyos pa lang ako, nandito na ako eh. 66 na ako ngayon, bumabaha pa rin. Pagka yung malakas yung alon, yakap-yakap ko yung yung kariton ko para hindi tumahog. Halimbawa, umulan man, andyan pa rin, may baha pa rin. Kabilang sa mga madalas ma-stranded ay mga estudyante at motorista, lalo't daanan nito papuntang University Belt. Hanggang tuhod po that time, lumusong po kami ng mga kaibigan ko rin. Laking Maynila, yung sanay sa ba? Kanina, ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Manila City Hall ang drainage sa lugar na 1950s pa nang inilatag. Meron nga nagagawang mga maliliit na proyekto pero yung pag-upgrade talaga hindi pa nagagawa. Since post-World War II. Problema yan bukod pa sa basura at pagiging catch basin o tagasalo talaga ng tubig ang Maynila. Kami talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountainside, all the way here. Sa mga susunod na buwan ayon sa DPWH, sisimulan na ang paggawa ng tinatawag na detention basin dito sa Earnshaw Street. Magsisilbi itong imbakan ng tubig para maiwasan ang pagbaha sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Detention basin ang tawag sa malaking underground na tangke kung saan iipunin ng baha pareho ng nasa ilalim ng Burgos Circle sa BGC at sa ilalim ng ilang basketball court sa Quezon City. Dito sa Maynila, plano na yang ilagay sa Earnshaw Street na bumabagta sa Espanya, imbis na sa ilalim ng University of Santo Tomas, gaya ng unang plano dahil sa pangambang masira ang mga heritage sites ng campus. Pero
matagal yan kaya plano munang lakihan ang mga butas na pasukan ng tubig papuntang drainage at itaas pa ang Espanya Boulevard. Yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin cross drain. Kasi yun ang pinakamabilis. Kailangan mapabilis nating mapababa yung tubig papunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin. Para pa lang sa mga unang proyekto, humingi na ng paunawa ang City Hall sa mga posibleng maging abala. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yon o yung buong plaza will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman do sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola. Gagamit din ng Maynila ng AI-powered drone na may kakayanang ma-forecast kung anong mga lugar na babahain sa mga susunod na oras. We can project 2 hours before kung saan magdudulot ng malaking pagbaha. Particular sa mga community na pwede nating malikas a few hours ahead of aberya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Balik sa Senado, sa bisa ng sapina ng impeachment court, ang mga tax record ng bise na inaasahan ng prosekusyon ay magagamit na ebidensya sa Article 2 tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pinasapina rin ng impeachment court ang Bank at Anti-Money Laundering Council records tungkol sa mga transaksyon ng bise, Second Gentleman Mans Carpio at kanilang mga kumpanya mula 2007 hanggang 2021. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, buong maghapon ngang nagsumite ng mga ipinasumpinang dokumento ang mga ahensya at bank institusyon kaugnay nga ng mga records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa at mga kumpanya sa impeachment court. At sinabi nga ni Attorney Rene Bantug, ang clerk of court ng impeachment court, may mga bangko pa na kinailangan pang magdagdag ng ilang araw para sa karagdagang pagsusumite ng mga dokumento. Sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 6, ipinabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang silyadong tax records ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Sa